Mga kaparokya at mga kapanalig, ito po ang inyong abang Kura Paroko, Father George, na bumabati sa mga sandaling ito ng isang mapayapa at mapalad na buhay sa ating lahat. Ilang buwan na tayo ay napasailalim sa community quarantine. At syempre, ramdam na ramdam natin ang inyong pananabik na makadalo sa ating mga liturhiya at sakramento, lalong-lalo na sa banal na misa. Nais man nating sama-sama ang lahat sa pagsisimba at pagsasamba gaya dati. Narito po ang mga minimum health and safety protocols na mahigpit na ipinatutupad sa lahat ng mga simbahan. Ang sinumang may lagnat, ubo, sipon at nahirapan sa paghinga ay pinakikiusapan na manatili sa bahay at maaring sumabay sa ating live streaming ng banal na misa at marami pa sa Facebook page ng ating parokya. Gayon din sa mga vulnerable sectors tulad ng mga senior citizens at may mga pre-existing health conditions. Ang pintuan sa gilid ng simbahan ay gagamitin po nating entrance door. Samantalang ang main door sa harapan ay para sa exit naman. Sa harap ng ating simbahan, makikita ninyong nakapaskil ang malaking tarpaulin ng minimum health and safety protocols. Mahigpit na ipatutupad ang no face mask, no entry policy dahil ito ang una nating depensa sa paglaganap ng sakit. Kayo po ay hinto muna para sa foot bath, temperature check at sanitation. May contact tracing form din na kailangang sulatan. Magdala na rin ng sariling alcohol o hand sanitizer. Makikita ninyong may mga markers sa sahig at sa mga upuan. Sundin natin ang mga ito para sa physical distancing. Ang paghawak at pagpahid ng mga panyo sa mga imahen at santo ay iwasan muna. Sa mga handog at donasyon, maaari ninyong ilagay ang inyong offertory envelopes o love offering sa basket sa harapan ng altar bago magsimula ang misa o kaya ihulog ninyo sa mga buslo na may tangkay. Sa pagbibigay ng kapayapaan at pag-awit ng Ama namin, hindi na kailangan ang paghawak ng mga kamay. Sa komunyon, sasabihin ng pari mula sa altar ang katawan ni Kristo at sabay-sabay nasasagot ang lahat ng Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang pari, mga lay minister at mga usherettes ay sisiguraduhing naka-face mask at mag-alcohol ng mga kamay. Tiyakin din natin sa daloy ng komunyon ay di magsasalubong ang mga tao. Ingatan din nating hawakang mabuti upang hindi malaglag ang banal na katawan ng Panginoon. Tatanggapin ito sa kamay. Pumunta sa gilid ng altar, ibaba ang face mask at siguraduhin na isubo ang banal na ostya bago bumalik sa upuan. Pagkatapos ng banal na misa, para sa paglabas, mauuna muna ang mga nakaupo sa bandang dulo ng simbahan. Sabi nga ni Father Jack Arada ng Arkham Commission on Liturgy, sa panahon ng krisis, mahalagang tandaan, pagpapahayag ng pananampalataya ang pagmamalasakit sa kapwa. Inaasahan po namin ang inyong pakikiisa at pag-unawa sa mga minimum health and safety protocols na ito. Maraming salamat po.
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nagiging dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamaya sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat pakinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At hayaan na kailan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magbili sa kalawalatian sa langit. Sa pamamagitan ng Jesucristo ang Panginoon namin. Siya Lord. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapala ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay nasa 33 linggo sa karaniwang panahon. Isama natin sa ating banal na misa ang lahat ng ating mga panalangin, pasalamat, kahilingan. Ang ating punong silibrante ay ang ating kura paroko, Reverend Father George Piligro, OAR. Magsitayo po ang lahat. at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, handa na po tayo para sa ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia kung saan tayo ay
tatanggap at makinig sa salita ng Diyos para sa ating buhay at lalong-lalo na upang tumanggap sa banal na katawan at dugo ng ating Panginoon para sa ating kabanalan at kaligtasan. Isama-sama natin yung ating mga pasasalamat at mga kahilingan sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Muli nating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan laban sa Diyos, sa kapwa, sa sarili, humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Inaamin ko sa Sa makapangyarihang makapangyarihang Diyos Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawanin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaraan siya sa pagkadali, sa dakilang kalwalhatian. Panginoon ang Diyos sa rinang langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, tuntunan ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang kahilingan, ikaw nagulog sa kanalaman. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati na Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsikukuan lahat. Nagtatapos sa isang awit ng papuri para sa huwarang ina at asawa, ang aklat ng mga kawikaan. Inilalarawan siya bilang babaeng ginagamit ang kanyang mga talento para sa kabubuti ng kanyang pamilya at ng mga mahihirap. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan.
Wala siyang tigil sa paggawa. Hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinuli at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya nagkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ipinaalala ni San Pablo na maging gising tayo para sa pagdating ni Jesus. Naghahanda para sa araw ng Panginoon, silang mga nasa panig ng liwanag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, iwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit, hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayong manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sa puon ay manatili, siya'y sa ating lalagi at mamungang maluwalhati. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay may itutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos siya ay umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit, ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 pisong tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin, yamang naging tapat ka. Sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, ito po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Ito naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, anya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako kaya ipinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magagalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po lahat.
Maraming salamat po sa iyong pagdalo sa ating banal na misa sa linggong ito. Magandang umaga po sa ating lahat, brothers and sisters. Pagnilay-nilayan po natin ang ating narinig na salita ng Diyos at malamang kahit anong sitwasyon mo ngayon, anong kalagayan mo ngayon, ang salita ng Diyos na ating pinagsaluhan sa bahaging ito ng ating pagdiriwang ay may mensahe na kaakibat para sa ating lahat. Mga kapatid, kapag tayo ay masaya, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. At malamang maraming beses po yan na tayo ay naging masaya, kaya nagpapasalamat po tayo. Natural sa tao, natural sa atin. Kapag masaya, wow, nagpapasalamat tayo. Pero ang tanong, nagpapasalamat lang ba tayo kapag tayo ay masaya? Ibig sabihin po kapag tayo ay nasa kalungkutan, hindi na ba tayo dapat magpasalamat? Kapag malungkot tayo, nagreklamo lang ba tayo? O parang wala na tayong nakikitang dahilan bakit magpasalamat dahil nasa kalungkutan tayo. Brothers and sisters, malamang kaysa kalungkutan o kaysa kasiyahan, tayong Kristiyano dapat hindi nawawalan ng dahilan para magpasalamat sa Panginoon. Kung ano mang kalagayan mo ngayon, sana masaya tayo. Pero kahit malungkot tayo, yung ating puso, huwag mawalan ng gasolina. Ang gasolina po ng puso natin pag-ibig at pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng panahon. Kaya hindi po tayo magpapasalamat lamang dahil nakatanggap tayo, mayroon tayo. Iangat po natin ang ating pananaw pa. Ugnayan sa Panginoon. Panginoon, salamat dahil binigay mo ito sa akin. Pero dapat, kasama din doon, Panginoon, salamat dahil wala ako niyan. Nagpapasalamat tayo kaysa mga biyayang mayroon tayo. Pero, yung mga biyaya na nasa iba na wala tayo, so, dapat magpapasalamat din tayo na mayroon sila at wala ka. Yun po yung pasasalamat na totoo. Huwag kang magpasalamat na mayroon ka at wala sila. Lord, salamat mayroon ako. Salamat wala sila. Palagay natin po nagpapasalamat tayo kasi nakatanggap tayo ng ganito. Yun nga, magpasalamat din tayo na sa oras na yan, sa panahon na yan, hindi mo pa natanggap kung ano mang hinahanap mo. Kasi malamang, pwedeng para sa iyo yan, sa darating na panahon, o talagang pwedeng wala ka talaga para dyan, kasi nakakatulong din yan. Ang lagi kong ehemplo dyan cellphone. Aba? Yung iba, pagandahan ng cellphone. Nagpapasalamat sila. Pero, ginugusto mo yung cellphone pero wala ka. Magpasalamat ka rin. Bakit ka mo? Marami ding mga pamilya, marami mga mag-asawa, maraming mga magulang anak na nagkasabaan ng loob dahil sa cellphone. Sasabihin mo, ay buti na lang, wala kaming cellphone, wala kaming pinag-aawayan. Meron ako nalaala na isang bata, 10 years old, lalaki. Itong batang ito, pangarap niyang maging judo master. Gusto niya talaga maging karatista.
Mamaya, na-aksidente yung pamilya niya habang nagbiyahe sila. At sa madaling salita, itong bata, itong 10 years old, naputulan ng kamay. Wala siyang kanang kamay. Naputol dahil aksidente. So yung bata na yun, sabi niya, mawawala na yung pangarap ko maging judo master. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Hindi niya tiningnan yung kawalan na hadlang sa kanyang pangarap na maging judo master. Kaya nag-enroll pa rin siya sa kinilalang master sa karate at tinuruan siya ng tinuruan siya ng tinuruan siya. Kahit wala na siyang kanang kamay. Nananalo naman siya kapag mayroong liga, mayroong laban, ay nananalo siya. Kahit wala siyang kanang kamay. Nananalo siya sa laban. Kaya brothers and sisters, ang sentro ng ating pagnilay-nilay ngayon, unang-una, kung ano yung binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Narinig po natin sa Ebanghelyo. Sa isa, 5,000. Sa pangalawa, 2,000. Sa pangatlo, 1,000. Depende sa kakayahan ng bawat isa. Hindi lahat 5,000. Hindi ganun ang ating Panginoon kapag nagbigay sa atin. Sabi sa Ebanghelyo, lahat binigyan, pero yung isa, 5,000. Yung isa naman, 2. Yung pangatlo nga, ay 1,000. Depende sa kakayahan ng bawat isa. Kaya yung sinabi po natin, all of us are equal, but we are not the same. Sige, patas. Patas ang lahat sa mata ng Panginoon. Pero hindi nga lang parehas. Iba yata yung patas. Iba din yung parehas. Parang mga bulaklak at halaman sa garden. No? Sa isang farm. Isipin mo na lang kung isang klase ng halaman yan, boring naman. Pero kung maraming halaman yan, malamang, colorful yan. Beautiful yan. Kaya tayo ay nilikha at nilalang ng Panginoon na patas. Pero depende sa kakayahan ng bawat isa, hindi po tayo parehas. Kaya kung ano yung natanggap mo, pasalamat ka. Kung anong wala ka, pasalamat ka. Kasi hindi lahat meron ka tagumpay. Malamang nagtagumpay ka rin kasi wala ka. Kita mo yun, yung bata, tagumpay siya. Kahit wala siyang kanang kamay. Kaya hindi sa lahat ng bagay, tagumpay ka dahil may kayamanan ka. Mas marami ka kaysa sa iba. Depende ho kung anong ginawa mo sa anong binigay sa'yo. Yung may 5,000, gumawa pa siya ng tubong 5,000. Ay, napakaganda. Kaya, tuwa yung amo. Sabi ng amo, halika, makihati ka sa aking kagalakan. Ikaw ay tapat at maasahan sa mga maliliit na bagay. Ay, pamanahin kita ng marami. Yung 2,000, ganun din sinabi. Dahil, mayroon din siyang tubo. Marunong siya sa mga talentong binigay sa kanya, iyon,
may binalik na siya, may tubo pa. Sa buhay natin, mga kapatid, mayroon ba tayong ireregalo sa Diyos? Yun. Pagdating ng panahon, hindi pa naman natin alam kung anong panahon yan. Pagharap-harapan na tayo sa Kanya, tatanungin tayo, kumusta na yung mga binigay ko sa iyo? Baka sabihin mo, bakit? Meron ba? Mayroon ba? Nagrereklamo nga ako sa iyo kasi mas marami sila. Sa akin, kukunti lang o halos wala. Kaya ang balik-balikan natin, yung mga kasalanan, unang-una, yung bulag-bulagan, hindi natin pinakikialaman yung mga binigay ng Diyos sa atin. Yung mga mata mo, talento yan. Yung mga tenga mo, yung iba, wala. Talento yan. Yung bibig mo, yung kamay mo, yung paa mo, binabaliwala mo ba yan? Maraming hindi nagkakalakad. Lord, salamat nakakasimba ako dahil maayos pa yung aking arthritis. Hindi masyadong matindi. Yung aking rheuma, nakakayanan ko pa. Lord, salamat kung ano. Alam nyo, napakagaling ng tao na marunong laging tumingin sa mga positive things, nagpapasalamat. Ang problema natin, lalo na paghabang umiidad-idad na tayo, na bumibigat na yung katawan natin, marami na nagdamdaming ganyan, ayun, nakakalimutan na natin yung positive things, nandun na tayo sa mga negative things. Yan ang kalaban ng seniority. Ang laban po yun. Habang bata tayo, hindi natin masyadong nirereklamo yun. Pero kaya brothers and sisters, hindi lang sa meron magpasalamat, pero alagaan mo kung anong meron ka. Dahil maganda pala na aasahan tayo sa mga maliliit na bagay. Upang sa ganon, tatawagin tayo ng Panginoon, halika, lalo pa kitang bigyan kasi nakakayanan mo. Anong binigay ko sa iyong kunti? Pinadami mo. Pinalago mo. Yung isa, ito yun Malamang yung isa, tayo yun 1,000 mayroon siya. Anong ginawa po ng isa? Binaon. Sinarili. Tinago. Ayun po. Binabaliwala yung biyaya. Kasalanan po yun. Yung pa nagbulag-bulagan tayo. Mamaya, yung naiinggit, meron sila wala ka. Naiinggit. Kasalanan yun. Kasi parang gusto mo mangyari, ikaw lang ang bigyan, yung iba wala. Pwede ba naman yun? Patas, pero hindi parehas. Pag naiinggit ka, tinitingnan mo yung iba, yung sila. Sasama ang loob mo, bakit meron sila? Ikaw naman ito lang. Hindi mo pa nakikita, Yung inggit, kasalanan. Iniinsulto mo ang Diyos. Kasi para sa kanila yun Kung ano yung para sa kanila, ang Diyos, mabuti, mabait. Bakit? Tatanungin mo pa ba sila? Bakit mo, Diyos, Lord, bakit mo binigyan? Kaya yung inggit talagang hindi para sa langit. At lalo na yung pagnanakaw. Yung hindi sa iyo, para sa iba, kinukuha mo pa. Kaya mga kapatid, pasalamat tayo sa Panginoon kapag masaya tayo dahil meron tayo. Pero huwag po natin kalimutan magpasalamat sa Panginoon dahil malungkot tayo kahit
wala tayo. Kasi, when you are thankful, it's because you are plentiful. Meron ka. Pero kapag wala ka pa niyan, hindi ka thankful, pero dapat prayerful ka. Nagdadasal pa tayo, Panginoon, sa iyong kabutihan, darating din siguro ang oras na pagbigyan mo ako. Kaya brothers and sisters, magpasalamat tayo sa Panginoon araw-araw. Hindi lamang dahil meron tayo, kundi wala din tayo. Balikan ko yung bata. Nananalo po siya, nananalo siya, nanalo. Kaya nagpasalamat siya sa kanyang teacher, yung master. Sabi niya, Master, bakit nananalo pa rin ako? Wala naman akong kanang kamay. Kaliwa lang yung itinuturo mo sa akin na ganyan-ganyan. Nananalo pa rin ako, champion pa rin ako. Ang sagot ng master, alam mo, hindi ka matatalo. Bakit po? Kasi yung tinuro ko sa iyo na sistema, pag nataob na yung kalaban mo, para lang makabawi siya, kailangan ang kanang kamay mo. Tinuruan kita lumaban Pero yung estilo, yung technique, malalabanan lang yun, baka recover yung kalaban mo kasi gagamitin niya yung kanang kamay mo. Wala ka. Kaya hindi talaga mananalo ang kalaban mo. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalaw ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may tatlong araw na buhay na muli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang maging tapat at mahusay tayo sa paggamit ng mga pagkakataon at biyaya hanggang sa pagdating ng kanyang anak. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan, maging instrumento nawa sila ng paglago ng ating buhay pananampalataya at mapagyaman ang kanilang talento sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating pamalaan, mapakinggan nawa nila ang tinig ng mamamayan para sa kapakanan ng bayan at hindi ng iilang tao na naghahangad ng pagmamalabis at kapangyarihan para sa kanilang pansariling interes. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga biktima ng pang-aapi at kawalan ng katarungan, makamit nawa nila ang pinaglalabang kalayaan at hustisya laban sa pang-aabuso ng mga mapagsamantala sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
para sa ating lahat na natitipon ngayon. Magamit nawa natin ang talentong pinagkaloob sa atin ng Diyos upang mapaglingkuran ang ating kapwa ng may pag-ibig at kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao nating mahal sa buhay, makamtan nawa nila ang biyaya ng Diyos sa lahat ng mga talentong kanilang ipinamalas noong sila ay nabubuhay pa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nating ipanalangin ang ating bansa, ang ating syudad, ang ating mga pamilya na naway ilayo sa lahat ng sakit at kasamaan, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan, ialay natin ang ating sariling pasasalamat at mga kahilingan. Diyos naming Ama, tunghayan mo ang mga pangangailangan ng iyong bayan na nagsusumamo sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo ang anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo, yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aking kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, lupaat ng aming paggawa. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo, yaring aming alay. Gawing alaala ang pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesucristo. Narito, O Ama, alak at tinapay, lupaat ng aming paggawa. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga na walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain iyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw may pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ay humubog sa tao bilang iyong kawangis sa mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ang papuri sa iyo na ulumpay sa kalangitan. Kami nagpupunyi sa iyong katiwalaan.
Santo, Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa, nagkalwalhati ang mundo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa Ama naming banal, pagbukalanda ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu gawing banal ang makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagpisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, nanapot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay uri namin, sarili ay inihari, bilang pagkain inuni, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon na pag-alala sa pagpatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Gawaan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Gawaan mo pinapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ang Birhen ng Kapayapaan, at mabuting paglalakbay na aming patrona, si San Jose, mga apostol, San Ezekiel, San Nicolas, San Agustin, at lahat ng mga banal na mga dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpuri si Kramos pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Tumayo na po ang lahat.
puno ng panampalataya, pag-asa at pag-ibig, sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin na binigay ng Panginoon sa atin. Ama namin, sumasalamat ka, sambahin pangalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Mapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahin dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ka sa tili sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalabikan ang bigilang araw ng payan at kapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pakisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon Jesus ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos, na sa Ebanghelyo siya ang Panginoon na pinagmumulan ng mga talento. Mapalad tayong lahat na niyahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Be not afraid. When you pass through waters that rage, I am with you. In the rivers you shall not drown. Walk through the fire and its flames will not consume you, for I am God. Be not afraid. I have made you. I have saved you. I have called you. You are one. You are precious to me, and I love you. Be not afraid. Be not afraid. Even if you wander away from my loving, far away from home you might stray. Still I will seek you and gently take you with me and bring you back. Be not afraid. I have made you. I have saved you. I have called you. You are one. You are precious to me, and I love you. Be not afraid. Be not afraid. I will go before you and level the mountains. Give you treasures from out of the dark. Long hidden riches will stream at last from you, for I am God. Be not afraid. I have made you. I have saved you. I have called you. You are one. You are precious to me, and I love you. Be not afraid. Be not afraid. Be not afraid. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat para sa paalala.
patuloy po nating suportahan ang ating online masses sa ating FB page OLPGB de Tondo. Ngayon po ay panoorin natin ang video catecismo. Sa susunod na linggo ay ipagdiriwang ng ating simbahan ang kapistahan ng Kristong Hari. Ito ang huling yugto sa panahon ng ating liturhiya sa taong ito at muli tayong papasok sa panibagong taon ng ating liturhiya. Isa itong masayang pagdiriwang. Inaari nating hari ang ating Panginoong Hesus, hindi lamang sa wakas ng panahon, kundi sa buhay din natin sa kasalukuyan at sa kinabukasan. Isang nasasakdal na Hesus ang mapakikinggan natin sa ating ebanghelyo. Isang haring isinakdal sa mga Romano. Nasa kamay ni Poncio Pilato ang buhay niya at kamatayan sa krus. Maaaring tawagin ni Hesus ang lehiyon ng mga anghel upang siya ay ipagtanggol. Subalit pinili niyang tanggapin ang misyong dahilan kung bakit siya isinilang, ang mamatay sa krus upang tubusin tayo dahil sa ating mga kasalanan. Isa siyang hari, subalit hindi ng sanlibutan ito. Isa siyang haring naglingkod sa halip na paglingkuran. Nag-alay sa halip na pag-alayan. Iba siya sa imahe ng Mesiyas na nasa isipan ng kanyang mga alagad. Iba sa imahe ng makamundong hari. Si Jesus ang dahilan kaya nagagawa nating tawaging Ama ang ating Diyos. Siya ang dahilan kung bakit hawak natin ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Siya ang ating kaligtasan, ang ating kapunuan, ang ating buhay. Ano ang silbi ng buhay kung wala siya? Kilalanin pa natin siya sa pamamagitan ng pagdarasal, pag-aaral, at pagsasabuhay ng kanyang mga salita at sa pagtanggap ng kanyang katawan at dugo sa banal na misa. At iproklama natin sa buong mundo, si Jesus ang hari ng mga hari. Siya ang hari ng ating buhay. Buhay magpakailanman si Kristong Hari. Panalangin ng Our Lady of Peace and Good Voyage tungong 2021. Diyos naming Ama, Ikaw ay lubos naming kinikilala na nag-iisang buka ng lahat ng kaganapan at kaligtasan. Kami ay nananalangin upang taus-pusong magpasalamat sa ipinagkaloob na liwanag at karunungan alang-alang sa itinatag mong simbahan dito sa Delpan, na isang parokya sa Tondo, Kristiyano at Katoliko. Sa ngalan ng aming bansang Pilipinas, na nagdiriwang ngayon ng 500 na taon ng Kristyanismo, sama-sama naming pangalagaan ng simbahan na ito, kung saan sa liturhiya, kami ay tumatanggap araw-araw ng iyong biyaya at mga banal na sakramento sa loob ng 50 taon. Pagyamanin mo kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ayon sa kalooban mo. Pagbuklurin mo ang mga pamilya namin tungo sa Golden Foundation Anniversary sa 16 ng Marso 2021. Sa tulong at gabay ng mahal naming patrona, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, kasama ang mga banal na sina San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Agustin, San Ezequiel Moreno, San Lorenzo Ruiz, at San Pedro Calungsod, loobin mong kami naway tumugon araw-araw sa iyong paanyaya at panawagan upang kami rin naman ay maging banal. Inihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ipanalangin mo kami. Muli po, maraming salamat sa inyong pagdalo at presensya sa ating Eucharistia. Baunin natin ang mabuting balita na ating narinig. Ikaw ay naaasahan sa mga maliit na bagay. Bibigyan ka pa para sa karagdagang mga biyaya mula sa Panginoon. Magpasalamat po tayo sa lahat ng panahon, hindi lamang kung mayroon, pati na rin sa kawalan. Magpasalamat tayo lagi sa Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo natin pahalang Kaniyang pagkaling at habang Isa buhay pag-ibig at katarungan Tanda ng Kaniyang kaharian Sa panahong tigang lupa Sa panahong ang ating sagana Sa panahon ng digmaan at kaguluhan Sa panahon ng kapayapaan Ngayon at ipahayan Kaniyang pagkaling at habang Isa buhay pag-ibig at katarungan Tanda ng Kaniyang kaharian Isa buhay pag-ibig at katarungan Tanda ng Kaniyang kaharian Nandito kayo.